kalots. Church muna tayo, bago ligo tayo mga kalots. Palis na tayo mga kalots. Ito naman talaga, pogi. Paano na ay, din na daw sila Kuya Box mga kalots sa labas mga kalots. Nakasapatos na pala ako dyan mga kalots. Kaya din na pala akong church mga kalots dyan. Tayo sa church natin mga kalots. Ikot ko muna yung camera mga kalots. Ayun pala mga kalots. Dito pala ako sa church namin mga kalots. Ayun pala, dami pala yung bike mga kalots. Ikot ko muna ito yung camera. Ayun pala si Kuya Paul mga kalots. Ayun pala mga gitara sa church mga kalots. May drums mga kalots. May gitara. Ayun pala mga pinsan ko mga kalots. Ayun pala mga ka-church ko. Ang salita ng Diyos. Simulan natin sa pagbubuo na ito. Itong pagbubuo na ito ay gagawin sa mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoon sa Kristo. At ang tawag dito ay the Great White Throne Judgment of Jesus Christ. Ang Great White Throne Judgment na ito ay mangyayari pagkatapos ng 100 years na pag-reign ni Jesus Christ dito sa mundo at bago itatag ng bagong langit at lupa. Pagkatapos ito ay nakita ko ang isang tronong puti at ang nakupo doon. Pagbubuo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung kailan ito magaganap, paano ito mangyayari at sino-sino ang haharap dito. Una po sa lahat mga kapatid, kailangan natin malaman na lahat po tayo mga nilikha ng Diyos pagbubuo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung kailan ito magaganap, paano ito mangyayari, at sino-sino ang haharap dito. Una po sa lahat mga kapatid, kailangan natin malaman na lahat po tayo mga nilikha ng Diyos ay dadaan dito sa kanyang judgment. At ang bagay na ito ay hindi natin maiiwasan tulad na lamang ng ating kamatayan. Hebrews chapter 9 verse 27, ilakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, pagkatapos ay ang pagbubuo. Ngayon mga kapatid, kailangan natin malaman na mayroong dalawang klase na pagbubuo na gagawin ng Diyos. At yan ay mangyayari sa huling mga araw. Simulan natin sa pagbubuo na ito. Itong pagbubuo na ito ay gagawin sa mga tao na hindi nananampalataya sa Panginoong Kristo. At ang tawag dito ay the Great White Throne Judgment of Jesus Christ. Ang Great White Throne Judgment na ito ay mangyayari pagkatapos ng 100 years na pag-reign ni Jesus Christ dito sa mundo at bago itatag ng bagong langit at lupa. Pagkatapos ito ay nakita ko ang isang tronong puti at ang natupo doon. Naglako ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang huli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwan ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwan din ng kamatayan at daigdig ng mga patay, ang mga patay na nasa kanila. Inatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay tinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino ang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. So dito po, i-judge na po sa Satan at lahat ng hindi kumilala sa Panginoon sa Kristo, lahat po ng mga taong makasalanan ay itatapon na po dito sa lawang apoy o impyerno. Kumbaga sa pelikula po, ito na yung pinaka-last episode na yung kaaway natin, yung kalaban natin ay matatalo na. Bago pa pumasok ang New Testament, dinalaan na tayo ni Propetang Malakay patungkol sa bagay na ito. Malakay chapter 4 verse 1, darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang burno, tutukuin ang mga palalo at masasama, gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ni Yahweh, sa lahat ng kapalatin na kapalimutan ngayon, lahat po ng hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, sila po ang itatapon sa loob sa lawang apoy or nagdagdagan ang apoy na tinatawag natin. Sabi nga po sa Biblia, ito po ang tinatawag na pangalawang kamatayan. Yung kamatayan, ito ang namatay o ipakamatay na din. So yan po ang tinatawag natin na kamatayan. At ang pangalawang kamatayan po, ito ay pag namatay na yung tao at napunta siya dito nga sa impyerno. Pag na-judge siya, na siya ay mapupunta dito sa impyerno or sa lawang apoy. So sa lugar po na ito, dito po mararanasan ng mga taong hindi kumilala sa Panginoong Kristo ang paghihirap. Dito nila mararanasan araw at gabi ang pagpapahirap sa kanila. So dito po sa lugar po na ito, wala na pong second chance. So yun po ang Great White Throne Judgment. Ang tanong mga kapatid, mararanasan po ba natin ito? Hindi po tayo makakaranas na. Ang makakaranas na po yan ang mga taong makasalanan at hindi kumilala sa Panginoong Kristo. Ngayon, kung ikaw kinilala mo ang Panginoong Kristo, tinanggap mo siya sa puso mo at nanampalataya ka, tayo po ay wala na po dyan. Hindi po tayo makasama dyan. Meron pong judgment na gagawin sa atin. Yun po ay ibang judgment. At yan po ang tinatawag natin na judgment seat of Christ. Dito sa judgment seat of Christ, ang i-judge ay yung mga ginawa mong kabutihan. Kumbaga, dito sa pag-judge na ito, re-rewarded ka ng Panginoong Diyos base sa ginawa mo dito sa lupa habang ikaw ay nabubuhay pa. So, 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo ay nabubuhay pa sa katawang ito. So dito po lahat po ng mga namatay na kahit ng mga una pa pong panahon at lahat po ng mararapture na kumigala sa Panginoong Kristo at nanampalataya sa Kanya, dadaan po dito sa judgment seat of Christ. Ito po ay mangyayari pagkatapos ng rapture. So alam mo natin ang rapture kapag tayo ay dinanig na po, yung bigla na tayo mawawala, kukunin tayo ng Panginoong Jesus. So pagkatapos po nun, doon po natin mararanasan ang judgment seat of Christ. So mula nga po na sinabi ko, hindi na po i-judge yung kasalanan natin. Bakit po? Dahil po tayo, yung mga kasalanan po natin, na-judge na po yan, simula nang tinanggap natin ang Panginoong Kristo sa ating. Dito na lang channel natin, likes and follow sa gagawin ko pang channel. Peace out.